Ayan po mga kabida, eto na. Isa hong napaka-bold na revelation po, ano? Ito hong si Ombudsman Samuel Martires, ano po, no? Binansagan po mga kabida ni Ombudsman Martires ito hong Department of Agriculture at ito pong National Food Authority na the most corrupt government agencies po, ano? Sa bansa, mga kabida, ano po. Okay? Sa isa pong post mga kabida ng Batas PH, ano po, 23 hours ago po ito at shinare po mga kabida ni Joey De Vieb, ano po, na? Ginawan po ng article ng Batas PH po itong interview po mga kabida ng DZRH, ano po, no? Kay Ombudsman Samuel Martires. At sa interview na yon, okay, ito po, babasahin ko po mga kabida, ano po, no? Itong article po ng Batas PH. Ombudsman Samuel Martires on Wednesday tagged the Department of Agriculture and its attached agency, the National Food Authority, as the most corrupt government agencies. Mantakin nyo yan mga kabida, ano pa, na? Grabe, bold na bold yung pronouncement po, ano, ni Ombudsman Martires, ano po. It's the Department of Agriculture, most corrupt. The National Food Authority located in Quezon City Memorial Circle, that agency, Martires said. Okay? Sa isa pong exclusive interview po ng DZRH, sinabi po mga kabida ni Ombudsman Martires, ano po, no? Na kahit na po nung nakaraang taon po dumanas po ang Pilipinas ng napakataas po ng presyo ng Bombay, ano? Itong onions at itong bigas, di ba? Kung maalala po ninyo, napakataas yung presyo po ng onions at saka itong bigas. Hindi ho nag-reconcile doon ho sa pangako po mga kabida ni Pangulong Marcos noong pong siya po ay nangangampanya, no? Na kapag po siya ay umupo mga kabida bilang presidente po ng Pilipinas, gagawin po niya yung lahat para bumaba yung presyo po ng bigas. At alam nyo ba kung magkano yung kanyang kinumit? Nasa 20 pesos po, ano? Wala hong nangyari. Lumipas po yung 3 years, 3 taon po, ano? Sa kanya hong panunungkulan, wala hong nangyari. Hindi nangyari yung 20 pesos po. At sa halip po ay tumaas po ito mga kabida. At ito na nga, tumaas po yung bigas, yung presyo ng bigas, tapos yung onions. Kaya ang ginawa po mga kabida ng ombudsman, nagsagawa po sila ng investigasyon, ano? Alright, ito. In an exclusive interview with DZRH, Damdaming Bayan, the ombudsman revealed that amidst the sudden and continued spike in the prices of onions and rice last year, his team conducted an investigation wondering why this was happening. Nagtataka po yung ombudsman, bakit po biglang nagmahal yung presyo po ng bigas at saka yung onions, ano? Yung Bombay. Noting that DA's employees were involved in the inspection of agricultural products. Sila mismo yung nag-i-inspection yung mga empleyado po ng DA, ano? Bakit po ganun? Bakit lumobo yung presyo, ano? Okay? Ng bigas at saka itong Bombay po mga kabida, itong onions, ano pa? Eto. He also castigated the Agriculture Department for allowing the importation of fish despite the country's abundant harvest. Ito yung matindi, ano? Kung maalala natin mga kabida, last year po, naging usap-usapan po itong ginawa po ng DA, ano? Nag-import po tayo ng isda. Okay? Na kung tutuusin mga kabida, yung isda na in-import po natin, marami ho dito sa Pilipinas. Okay? Kaya nga, abonda ho tayo that time abundant yung Pilipinas ng isda, pero ang ginawa po ng DA daw, nag-import. Okay? So, nangyari tuloy, yung mga fisher folks po natin, ano, yung mga mangingisda po natin, hindi ho na nagkaroon po ng kompetensya yung kanilang produkto. At yung kompetensya na yon ay yung imported products po mga kabida na inangkat po natin mula sa ibang bansa.
Yun yung matindi, ano? Napakasakit para ho sa mga kababayan po nating mga fisher fox, no? Yung mga mangingisda po natin, mga kabida, ano po, na? Ito pa po. We asked customs why this was happening. Okay? They said it was because the agricultural inspectors say it's okay. And all customs has to do is collect taxes. Tinanong pala. Okay, tinanong pala ng ombudsman itong custom, bakit nangyayari po ito? Bakit hinayaan po niyo ito? Sabi naman po ng custom, okay naman daw. Sabi ng mga inspectors po ng DA, ano? Okay? So, wala po silang magawa since mandato po nila is to collect taxes. Mas pabor sa kanila yun, ano? Mga kabida. So, yun po, na? Ito pa, patuloy pa po tayo, mga kabida. Ito hong napaka-bold na revelation po ng ombudsman, ano po, no? Martiri said, there is money behind these anomalies. He then urged lawmakers to consider repealing or amending the rice tarification law. The ombudsman added that there are approximately 1,500 new complaints of corruption involving government officials that we are currently under investigation and evaluation in court. Tantakin nyo, ha? 1,500 na mga reklamo, mga kabida, laban po sa mga government officials na involved dito ho sa korupsyon, ano po, na? At under investigation and evaluation po ito dyan ho sa mga korte, ano po. In addition, ito po, to this figure, there are also 6,000 cases. Napakarami na pala, no? Currently being investigated, with about 3,800 of them still pending in the Sandigan Bayan and regional trial courts. The most common complaints are violation of procurement laws, bribery, and breaches of the provision under Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, yan po, na? So, napakarami na pala itong kaso ho na iniimbestigahan at may file po ng ombudsman dyan ho sa korte. Kaya nga pala, naghihirap pa rin ang Pilipinas, ano? Despite sa ang dami ho tayong pera, dami hong resources po natin, ang mga mayayaman ho tayo ng natural resources. Pero nangyayari dahil ho sa corruption, may mga nagsamantala pong mga opisyal po ng gobyerno po, mga kabida, sa kahinaan po ng batas po natin. Kaya ito po nangyayari po ngayon, ano? Okay? So, yun po. Sana po, maparusahan po itong mga taong ito, ano? At sana po, hindi ito tolerate po ito ng Kongreso, ano? Kung nagawa po ng House of Representatives, mga kabida, na mag-imbestiga doon ho sa sinasabi po nilang anomalya sa opisina ho ni Vice President Sara Duterte, na kahit naman po alam natin na tama yung ginawa po ng Office of the Vice President, ano po, binigyan po nila ng mali siya, ano po. At ito, dapat pong imbestigahan po ng House. Okay? Dapat hindi ito palagpasin, eh. Kung totoo yung sinabi po ng mga congressman po natin na sila po ay may malasakit po sa bayan at ginagawa na po nila yung kanila hong mandato, yung constitutional duty nila. Ito, malinaw po itong expose po ng ombudsman na ito hong Department of Agriculture, ito hong National Food Authority, na sinasabi po ni Ombudsman Martires na the most corrupt agencies po, mga kabida, ng pamahalaan sa ngayon. Ano po, na? So, yun lang po yung ating hiling at inaasahan po, mga kabida, na maging patas po itong mga mambabatas po natin. Ano? Itong panawagan po ni Ombudsman Martires na i-repeal o i-amend o amyendahan po itong rice tarification law, mga kabida. Okay? Para naman po exclusive na lang po sa gobyerno yung importation, ano? Hindi na po bigyan ng
karapatan po itong mga pribado na mag-import, ano po mga kabida. Alright? So, para ho sa inyong mga komento at opinion, you can comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.